Pagulay-gulayan muna natin ang salita ng ating Panginoon na makikita po dyan sa Kawikaan 22 verse 6. Sabi nito, turuan mo ang bata sa daan dapat niyang lakaran at pagtanda man niya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya nga sinasabi kong special po ang umagang ito dahil ating ihandog po si Isaiah David. Dahil napakahalaga po ang pag-ahandog. Ginawa natin to hindi lang dahil sa kinaugalian. Ito po kasi yung kalooban ng ating Panginoon. Ano po ba ang ating matutunan dito? Nasabi nito sa isang kwento, sabi niya, isipin natin ang isang garden na puno ng mga batang kahoy. Bawat isa ay tanging maliit at puno ng potensyal. Bilang mga magsasaka, tungkulin natin alagaan at paramihin ang mga munting halamang ito. Patnubayan silang lumaki ng malakas at matatayo. Ito'y tumutukoy po yun sa mga mga magsasaka na nag-alaga ng mga, sabi nga doon, mga batang kahoy, mga munting kahoy. Ganito rin bilang mga magulang at isang pamayanan ng pananampalataya. Pinagkatiwalaan tayo sa mahalagang tungkulin na itaguyod at isanay ang ating mga anak sa Panginoon. So, napakahalaga po na ating, habang siya'y lumalaki, dapat natin siyang maihahandog sa ating Panginoon. Mayroon po kami pinupuntahan doon sa lugar sa Mindoro. Ang edad niya, umabot na siya ng 15 years old. Hindi pa siya naihandog. Hindi niya alam kung anong paghahandog. Kasi sa kanila, malayo naman yung malayo sa bayan, malayo sa kabiasnan. Bundok kasi sila. Nung nakapunta kami, 15 years old, saka pa siya naihandog. Okay, so malaki na. Pero kung susundin po natin, ayon po sa biblical na pananaw, sabi nga pananaw, ang ating Panginoong Hesus, inihandog siya ng kanyang magulang sa edad na 8 taon. Okay. So hindi naman pwede na ipa 8 taon natin yan si Isaiah, di ba? Okay. Ano po yung matutunan natin? Una dito, bakit natin ihandog ang bata sa Panginoon? Para yung pananalig sa gabay ng Diyos. Sabi nito, bilang mga magulang, mahalaga na tanggapin natin ang ating mga anak ay pag-aari ng Diyos. So, kung pag-aari ng Diyos, wala po tayong karapatan kung ano po ang kalooban ng Diyos mangyari sa buhay niya. Pag sinabi ng anak mo na ay mag-mission po ako. Na mag-pastor po ako. Natutulong po ako sa gawain. Huwag ko sabihin, anak, pinag-aral kita para hindi mag-misyon. Pinag-aral kita para mag-doktor. May mga magulang ganun eh. Kaya yung mga anak, na-depress, na-stress. Bakit? Yung pinagawa ng magulang sa kanila ay hindi nila gusto. Ba? Kaya kung tayo may mga anak kami, wala pa kaming anak. Kung may anak kami, sabihin na, sige na, kung ano yung gusto mong susuportahan ka. Pero hindi naman doon sa susuportahan mo siya, na kung saan mapapahamak na siya. Okay. Sabi dito, sa pamamagitan ng pagdideklara ng pagdedikasyon sa bata, pinupubliko natin ang ating pangako na itaguyod ang ating mga anak ayon sa salita ng Diyos at sa kanyang kalooban. Tulad ni Hannah na dedikasyon sa kanyang anak na si Samuel sa Panginoon. Makikita mo natin yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 27 to 28. Nung ninanais ni Hannah magkaroon ng anak, nung binigyan na siya ng Panginoon, ang sabi niya, Lord, ihahandog ko po ito sa iyo. Kaya tingnan mo, anong yung buhay na tinatamasa ng kanyang anak. Hirap at pasakit. Pero, inihandog niya sa Panginoon. At tingnan naman kung anong nangyari. Kay Samuel, isa siyang propeta. Ba? Malay mo, si Sir Jenny, Brother Stephen, ito yung magiging presidente ng Pilipinas susunod. Diba? At kung siya ay natatamnan ng salita ng Panginoon, alam niya kung ano dapat niya gawin. Diba? Susunod siya sa batas at ipapatupad na yung batas na naayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Sabi dito, tayo rin ay nag-alok ng ating mga anak sa Diyos na kumikilala sila sa mga biyayang ipinagkatiwala sa atin para sa isang banal na layunin. Sinulat ko na lahat, baka mamaya umabot ako ng 2 oras na hindi nakasulat. Okay. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 3 verse 5,
hanggang 6. Okay. Manalig ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananangan sa sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong gawain, talastasin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Anong ibig sabihin dyan? Kahit po sa pag-aalaga po ng ating anak, dapat ipaubayan natin sa Panginoon. Kung anong kalooban ng Lord, susundin po natin yan kasi alam niya kung ano ang kahinatnan. Diba? Mayroon isang magulang okay? Kita na yung anak niya matalino, anak mag-doktor ka. Diba? Kasi matalino Yung isa namang anak niya, kasi mayroon siyang 5 anak, yung isang anak niya ay sobrang talented. Diba? Dahil sa talent na yan, anak, mag-engineer ka. Dahil talented ka. Hanggang sa dumating po sa isang anak niya, pang-5, dahil ikaw anak ay bobo, tapos hindi ka naman gwapo, sige magpastor ka. Parang ang ibigay mo kay pastor, ay kay Lord, ano na lang, pinilian na lang. Di ba? Si Lord nagbigay sa atin ng best. Binigay niya ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang anak, ang buktong anak, para ano? Para tayo maligtas. Dapat tayo din, ibigay din natin yung best sa Panginoon. Pag yung anak, yung anak matalino ka, ay anak magpastor ka. Kasi marami kang maitutulong dyan. Ayun, nakikinig si Isaiah. Diba? Pangalan pa lang niya, Isaiah. Pinagkumparan 2 pangalan. Propeta at hari. Bakit? Isaiah, David. Si David, hari yan. Okay. Pangalawa, na matutunan natin dito, pagpapalaki ng isang spiritual na mayaman na kapaligiran. Okay. Ang ating tahanan ay dapat na maging matabang lupa para sa mga butil ng pananampalataya upang magpatubo at lumago. Sa pamamagitan ng panalangin, pagtuturo at pamumuhay sa ating pananampalataya, nilikha natin ang isang kapaligiran kung saan ang ating mga anak ay maaring lumaki sa kanilang ugnayan sa Diyos. Tingnan mo pag yung isang anak na nakaugnay sa Panginoon, lumaki yan. Although may pagkakataon na dumating na parang nawala siya sa landas, pero pag yung, sabi nga, sakto na yung niya, yung kanyang edad, mature na siya, babalik yan. Babalik yan. Bakit? Sabi nga, hindi po paintulutan ng Panginoon yung kanyang mga salita ay mawalang kabuluhan. Sabi nga doon, heaven and earth pass away, but my word still forever. Remain forever. So manatili po yung salita. Kahit sabihin mo, ano pa naman yung anak ko, napakatigas. Mayroon pong, ako naalala ko po yung yung sa Bethel, mayroon pong isang anak doon, na pag siya yung magsaway, ayaw. Pero pag tawagin yung pangalan ko, tumahimik yung anak niya. Pastor, tumira ka na lang sa bahay namin. Sa'yo lang yung tatahimik, Pastor. Sa amin, hindi. Diba? Pag sinabi, JM. Pag sinabi ko, JM. Sabi ko sa mama, ano na nangyari? Ba't Pastor sa'yo? Tumalima. Sa amin, hindi. Pero alam nyo, yung bata na yon habang lumalaki, ngayon na siya, magka-college na siya. Tumino po sa Panginoon. Yung dating pasaway, tingnan mo, ang buhay niya ngayon. Tahimik sa church. Tapos linggo-linggo nagsumasamba sa Panginoon. Amen. At siya yung nagdadala sa kanyang barkada. Tapos sabi sa akin, Pastor, kasama ko po sa paaralan. Kaklase ko po, Pastor. Ganun ba? Ba't mo tinanggap sa akin? Si Pastor, gusto ko magkaroon siya ng kaligtasan. Kawawa naman pag siya ay nawala rito. Diba? Nandun yung yung isip niya. Pero nung maliit pa siya, talagang hindi namin, minsan masasabi natin sa mga anak yung maliit pa, naku, may pagbabago pa ba yung sa anak ko? Sa'yo, wala. Pero sa Panginoon, mayroon. Kasi walang imposible po sa ating Panginoon. Walang pangit na hindi niya kayang baguhin. Walang sira na hindi kayang ayusin. Okay? Walang wasak na hindi kaya niyang buuhin. Okay? Sabi dito, tulad ni Timothy na pinamana ng kanyang ina at lula ang kanilang pananampalataya sa kanya. 2 Timothy chapter 1 verse 5, tayo rin ay tinawag na ipasa ang pamana ng pananampalataya sa susunod na henerasyon. Diba? So sa atin, alam natin ang buhay natin dito ay pansamantala lang. Dapat yung mga salita na atin natutunan, atin din ito ipamana sa ating mga anak. Para sila, paglaki din nila, ganun din yung kanilang gagawin. Kaya tingnan mo, ang isang pamilya
na ang tatay ay nakakilala sa Panginoon, anak din niya makakilala sa Panginoon. Diba? Kasi pangako ng Panginoon yan eh. Kasi sabi po sa sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 hanggang 7. Deuteronomy chapter 6 verse 6 hanggang 7. Sabi dito, at ang mga salitang ito na inuutos ko sa inyo ngayon ay magiging sa iyong puso. Manatili sa iyong puso, sabi diyan. At iyong tuturuan sila ng buong pagsisikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain ang mga ito pag ikaw ay naupo sa iyong bahay, at pag ikaw ay naglalakad sa daan, at pag ikaw ay nahiga, at pag ikaw ay bumabangon. Ito po ay sinasabi po ng Diyos kay Moses, na yung mga salita niya dapat hindi mawalang kabuluhan. Dapat din atin ito ipamana. Ba? Okay po yung magpamana tayo ng mga kayamanan, pero darating po ang panahon na yung kayamanan na yung pinamana mo, hindi mo alam, yung anak mo ay magaling yan sa magmamana. Kaya ang iba dati yan, pastor, mayaman yan eh. Kaya sinagot ko yan eh. O ngayon, ano nangyari? Naghirap, pastor eh. O kaya naghirap ka rin. Pero ang dapat pala ipamana, yung pagkilala mo sa Panginoon. Kasi kahit saan siya magpunta, dala-dala niya ang salita ng ating Panginoon. Dala-dala niya yung Christ likeness. Kaya pag nakikita nila, kaninong anak yan? Kaya ano yan eh, kay Stephen, kaya pala ang bait. Bakit? Ang bait kasi ng tatay. Ganun ba? Opo. At saka yung nanay, mabait din sila. Kasi, ano sila? Mga Christian sila. Ba? Pero kung iba yung pinamana mo, kaninong anak niyan? Kaya ganito, kaya pala. Bakit? Ganun yung tatay. Diba? Diba yung tatay? Diba? Napakaano yung tatay na yan? Ganun yung anak. Diba? Dapat yung pamana natin, yung Christ likeness, tulad ng ating Panginoon. Pangatlo, panguli, dito na. Dito na tayo magtatapos sa panguli. Pag sinabi pangatlo, sa amin kasi binabantay namin yung pangatlo. Pag pangatlo, mga gising na kami niyan. Pero pag una, dalawa, ay tulog-tulog pa yan. Kaya ako pag nagsasalita ko sa kahit saan ako ma-invite, na-invite ako sa Salao, Batangas. Nung pagsabi ko pangatlo, ay, excited isa. Uwian na to. Okay. O kaya yung iba, kainan na to. May inanda na si Sister Jenny. Baka lalamig yung sabaw. May sabaw ba? Yun lang, walang sabaw. Okay lang. Nandun naman yung init. Nainit din yan. Okay. Sabi nito, panalangin para sa gabay at proteksyon ng Diyos. So, di ba? Ang ating paglalakbay sa pagiging magulang ay mayroong mga kaligayahan at mga hamon, mga tagumpay at mga pagsubok. Sa pamamagitan ng panalangin, inaniyahan natin siya sa bawat aspeto ng buhay ng ating mga anak, umaasa sa kanyang gabay, proteksyon at lakas para sa kanila. So, ibig sabihin yan, habang lumalaki siya, dapat nandun yung proteksyon ng Panginoon. At walang ibang magagawa niya kundi magulang. Mamaya, tingnan natin yung responsibility ng ninang. Ang ninang ay hindi lang magbibigay ng pera. Kasi pag ninang, kaya yung mga inaanak, mukha sa atin, pera. Ayun na si pera, ninong. Ano si pera, ninang. Baili po yun. Baka, pag wala kang pera, hindi ka pwede maging ninang. Hindi po yun. Okay? Ang sabi dito, tulad ni Jesus na pinagpala ang mga batang maliit sa Mateo 19 verse 19 to 15, dinala natin ang ating mga anak sa Kanya, humingi ng Kanyang pagpapala at biyaya sa kanilang buhay. Ang sabi dito, sabi nga doon sa awit 127 verse 3, narito ang mga anak, isang mana mula sa Panginoon. Kaya gusto ko yung magmana. Yung sa amin, gusto nila ng mana, kaya naghukay. Lalim na ng hukay nila, wala pang mana na kumukuha. Wala pang ginto. Alam nyo ba, mabilis lang palang mana. Anak nyo, mana yan. Amen. Ginto po yan. Bakit? Someday, yan ang makakatulong sa inyo. Malay nyo, magiging official ng government. Sabi, maging presidente. Kung maging presidente yan, ikaw ninang, proud na proud ka. Ikaw naman, magulang, proud na proud ka. Okay? Kasi sabi nga doon, isang mana mula sa Panginoon. Marami po ngayon nagdi-desire na magkaanak. Sa amin, nagdi-desire po kami. Pero sabi ko nga, alam naman ni Lord yung gusto namin. Marami po kami sa company namin. Ako po yung nag-work sa LCI, marami po kami diyan na wala pang anak. Unahan na lang daw kami.
Sabi, Pastor, paunahan po kayo. Ilan kayo? 5? Kung sino mauna? May premyo. Diba? May premyo. Kaya, hindi po sa atin yun eh. Pero may mga magulang ngayon, diba? May anak, yung iba, tinapon sa basurahan. Kami nung nakakita kami sa TV, sabi namin kung malapit po yung basurahan sa amin, kinuhan namin yan. Bakit? Ginagawa nila yung ganang sitwasyon, hindi naman pala nila kaya. Diba? Kaya nga sabi nga, ang pagpasok, pagkakaroon ng isang pamilya, dapat handa ka. Bakit? May responsibility kang gagawin. Lalo na sa anak mo. Tataguin yung anak mo. Kaya sabi dito, narito mga anak, isang mana mula sa Panginoon, ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Sabi nga doon. Kaya tingnan mo bakit nainggit yung yung sa anak ni Jacob, doon sa isa niyang asawa na nagbubuntis. Kaya tingnan mo, kaya ako minsan pag may nakita ko ng buntis, ang tawag ko doon mayabang. Di ba pag lalaki, pag nakita mo yung nauna dyan, siga. Ganon din yung babae, pag nauna yung dyan, siga. Ito ba? Niyabang nito. Kaya, diba? Niyabang, nakaganon-ganon sila. Kalyad-yad pa eh. Diba? Meron kami ngayong inaanak, na mga anak na rin, naunahan pa kami. Inaanak namin sa kasal, tapos ngayon manganganak na siya. Sabi namin, ang yabang mo nak. Yun naman. Bakit? Sabi nga ng asawa niya, nga nung, ang yabang pa yun sa akin. Kasi yung tiyan niya maliit, mas malaki pa yung sa asawa niya. Siyempre may baby. So sabi nga doon, mayabang. So sabi nga doon, isang ginto, isang mana na mula sa Panginoon. Kaya ingatan po natin yan. Okay. Kaya hindi naman masama yung paluin mo yung anak mo. Huwag lang yung tudong palo na. Tulad ng nangyari sa TV na binalita, na sa kalasingan niya, pinalo niya ang anak niya hanggang sa namatay. Sobrang disiplina na po yun. Diba? Kami, sabi ko nga sa inyo, takot kami sa tatay namin. Kasi isang sigaw lang ng tatay namin, nandun na kagad kami sa bahay. Sino dito isang sit-sit lang? Nandun na kami sa bahay, nandun na kami sa kwarto. Isang sit-sit lang. Ay, pag magdalawa na yan, yari ka, bakit? May kasamang pamalo na yan, ang haba-haba ng pamalo na yan. Hindi niya titigilan hanggat hindi nauubos yan. Ganito ganito pamalo, ang maiwan ganito na lang. Nasaan yung iba? Nandito na sa likod namin yan. Okay. Kaya, ko yung tatay ko, sabi nga nila, tama pala yung ating mga magulang nang dinidisiplina tayo. Kasi nung lumaki tayo, respetado tayo. May respeto. Pero ngayon, mga anak mo, ikaw pa isusumbong ng pulis. Bakit mo isumbong yung nanay mo? Pinalo ako, sir. Alikan nanay mo, ikulong natin. Ikaw pa yung kukulong, kaya yung mga magulang ngayon, takot na magdisiplina sa anak nila. Pero biblical po yan. Babalikan po natin yung yung pinag-usapan natin dyan. Sabi dyan, okay? Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran. So, hindi masama na disiplina natin yung anak, basta tamang-tama lang. Kasi sa paglaki daw niya, sabi nga doon, hindi niya ito makakalimutan. Amen. Diba? Kaya sabi niya, pinapalo kami namin ng atay namin. Kaya kayo rin, paluin din namin. Pero hindi naman sobra. Okay. I hope, salamat po sa pagkataon na ating natutunan ng salita ng ating Panginoon.